nakita kong price ako market na ay online mo wala kayo. So mga kumuha ko na bodega online selling store. Parang siguro. Sige ba? Na lang ako i-ano pa. Na guys, natanggal na namin ang dito na side sa gilid. May natanggal na rin doon na side si Miss Giselle. Doon na lang. So siguro mga 2 araw makiklear na tong ating tindahan. Malilinis na siya. At makakaalis na tayo sa ating sinimulan. Grabe yung ano guys, grabe yung desisyon na kailangan natin gawin, no? Yung desisyon na talagang pinag-isipan ko ng ilang beses. Mabigat man sa aking kalooban, kailangan natin itong gawin ang pagsasara ng pwesto ng Mayumi Thailand Closet dito sa syudad ng General Santos City. So, as you guys all know, ito po yung aking pinakaunang boutique na negosyo. Ito na yung ikalawang pwesto kasi yung unang pwesto kailangan naming ilipat dito dahil sa kanyang space at sa kanyang ceiling. Pero after ilang buwan, pinag-isipan ko na mabuti guys kung bakit ko siya kailangang isara at anong decision ba talaga yung kailangan kong gawin. And finally, I think para din to sa, I think much better na ganito yung gagawin natin. Mamaya ikikwento ko sa inyo, share ko sa inyo yung rason kung bakit kailangan ko nang ipasara itong aking pwesto ng Mayumi Thailand Closet. So, mixed emotion you guys. Sana nga hindi ako pumunta dito pero gusto ko makita yung pagtanggal ng mga stocks. Ayan na, tinatanggal na ni Miss Giselle. Nakakalungkot. So, kakain muna kami guys and then magpapatuloy kami sa pagtanggal ng mga stocks. So, eto mga hanger na to. Ayan, nakikita niyo yung hanger na yan. Yan yung mga naipon naming hanger ni Miss Giselle. Sa loob ng 2 taon namin na negosyo. 2 taon na pwesto namin na Mayumi Thailand Closet. Sobrang dami. Meron pa kaming napakalaking box ng hanger dito na side. Ayan, meron pa kami dyan na side sa loob. Isang box pa guys, punong-puno ng hanger. So far, nakapag-impake na kami ng 2 lagayan ng damit. Yung iba ilalagay na lang din namin sa karton. But, dahan-dahan na tayong magliligpit. Hindi na talaga yan mapipigilan. So, alam naman natin sa negosyo guys, lagi tayong kailangan gumawa ng mga desisyon. Minsan, yung mga desisyon na yan ay hindi natin pinagplanuhan. Minsan, yung mga desisyon na yan ay masakit sa loob natin, masakit sa dibdib natin. Pero kailangan natin gawin. Depende. Minsan kasi masyado na din malaking pagsubok ng negosyo na kailangan nating isara. Minsan naman meron tayong dapat i-consider para mapalago pa natin masyado kung ano yung sinimulan natin. Okay? So, dito kasi na pwesto na to, na-realize ko masyado kaming stagnant. Na-stagnant kami, hindi pwede na dito lang. Hindi pwede na ganito na lang palagi. So, sa pakiramdam ko, dahil masyado na kaming stagnant at hindi na kami gumagalaw talaga sa expectations namin na kailangan kaming gumalaw, kailangan naming mag plan B. Ayun.
So, hindi ko din alam. Syempre, dahil negosyo nga, kapag nagpaplano ka, hindi naman sa lahat ng oras, lahat ng araw, ay yung plano mo at yung desisyon mo ay garantisado at positibo yung resulta. Pero, it's still a very big risk. Lagi naman ganyan sa negosyo, guys. Lagi namang may risk. Lagi namang, hindi naman talaga malalaman kung ano yung ending. Kahit ano yung nasa... kahit ano yung mapagdadaanan mo sa negosyo, hindi mo din talaga malalaman. So, ang una namin gagawin ni Miss Jocel, pinakauna sa lahat, ay kailangan namin i-clear etong pwesto ng mabilisan. Dahil, pagkakarinig ko, meron na agad papasok dito sa pwesto namin na to. Mayumi Thailand Closet, katulad ng nasabi na kwento ko sa inyo before, ay pinangalan ko kay Mayumi sa aking anak na babae. Kilalang kilala nyo naman yun, ang napaka-cute at napakalambing natin na si Mayumi. Ito ang naging motivation ko, no, for the last 2 years, simula bumalik kami ng Pilipinas. Araw-araw talagang tinatry, sinubukan ko talagang i-pursue from 20,000, 50,000 pesos na capital, pinaikot, at it actually hindi man masyadong lumaki yung savings namin dahil sa negosyo na ganito, guys, pero it has helped us sustain yung expenses ko para sa mga anak ko. Napakalaking tulong po ng negosyo na to talaga para sa expenses namin ng mga bata nung dumating kami ng Pilipinas and up to now, by the way. And simula sa ilang piraso lang na hanger, from 100, umabot na ng 500 itong hanger namin. Ayan, sa ilang items lang, dumami na din. Pero titingnan natin anong mangyayari for the next few months, guys. And kung tama ba talaga itong aking gagawin. I already ran this through with my siblings. Kinausap ko na yung mga kapatid ko about dito sa decision ko. And somehow they do understand kung bakit kailangan ko na siyang isara talaga, guys. Yung mga napundar namin dito, meron tayong air conditioner, meron kaming few furnitures, meron kaming malaking salamin. So, lahat yan, babaklasin ko, guys. Babaklasin natin yan lahat. Alright. Ako muna ay magpapatuloy sa pagliligpit, guys. And, I'll see you on today's episode. Hi, guys. Maayong buntag, everyone. Maaga pa ako naglabas ngayon, guys, kay... Hindi ko gikwento sa inyo, no, yung mga desisyon na ginawa ko lately. Dahil talagang pinag-isipan ko at talagang inisip ko muna kung tama ba itong aking gagawin. So, simula nang bumalik ako sa Uganda, galing Uganda, guys, ang dami kong pinag-isipan talaga na desisyon na sobrang bigat para sa akin na gawin. Pero ayoko kasi, guys, na ayoko na ilagay sa alanganin yung mga anak ko na marami akong nagawang mali, okay? Marami akong mga hinayaan lang na mangyari. Maraming bagay na nagbulag-bulagan ako, guys, no, dahil nga hindi ko naman kaya na pagsabayin yung pagiging nanay ko sa kanila. Knowing na single mother ako at ako lang talaga yung bumubuhay sa amin ng mga anak ko. At the same time, yung pag-aalaga ako ng negosyo. So, dahil hindi ko siya kayang pagsabayin, guys, meron talaga akong mga lapses. Kapag pinipilit ko na maging nandyan para sa mga anak ko, napapabayaan ko yung negosyo. Pag pinipilit ko naman na andito ako sa negosyo ko, napapabayaan ko naman yung mga anak ko. Ang dami-dami kong mom guilt. Madami na akong mom guilt dati pa, guys, no, pero mas sumubra talaga yung mom guilt ko simula nung recent na pag-alis ko ng Pilipinas, na iniwan ko yung mga anak ko. Kapag nagpa-flashback sa akin, lahat ng mga natuklasan ko, lahat ng mga sumbong ng mga anak ko, guys, sobrang sakit sa dibdib ko. Kahit nasabihin ko na may galit ako nararamdaman, mas malaki yung disappointment ko para sa sarili ko. Dahil nga, bakit ko hinayaan
bakit ko pinikit yung mata ko, bakit ko inuna etong aming negosyo. Hindi, mahirap guys mahirap din kasi talaga sabihin. Kasi kung wala din tong negosyo namin, wala din talaga, mahirapan ako mag-balance sa lahat ng gastusin at needs namin ng mga bata. At recently, nag-brainstorm ako, sinabi ko sa mga kapatid ko yung desisyon ko, and naintindihan naman nila na kailangan umabot sa point na to. So, nakikita nyo ngayon guys, ang aking tindahan na Mayumi Thailand Closet, na magdadalawang taon sana ngayong January, pagpasok ng taong 2026, ay kailangan ng magsara. Kailangan ko na siyang ipasara, pinahakot ko lahat ng gamit guys, tinanggal lahat yung gamit, biglaan, agad-agad, hindi na ako nagkaroon pa ng talagang malaking time para ikwento at sabihin sa inyo yung desisyon ko dahil sobrang bigat para sa akin na ipasara itong physical store natin na Mayumi Thailand Closet. Marami sa inyo ang may alam, sinama ko kayo simula nung araw na nagpasya ako magbukas nito guys. Nagsimula lang ako talaga sa bahay, sa kusina. Binibigyan na ako ng stock ng mga kapatid ko hanggang sa nakaya kong magkapital pa konti-konti ng 20,000 pesos, 50,000 pesos, 100,000 pesos at pinag-rolling-rolling ko lang yun hanggang sa nagkaroon ako ng sarili kong tindahan. Ginawa ko tong tindahan na to dahil unang-una pangarap ko talaga magkaroon ng sariling pwesto, magkaroon ng sariling negosyo, magkaroon ng sariling pangalan, yung aking negosyo. Yung talagang masasabi ko na, ginapang ko talaga to from scratch. Binuo ko talaga to from scratch. Yun talaga yung pangarap ko. At natupad ko siya dahil dito sa Mayumi Thailand Closet. At hindi ko naman tinago sa inyo na si Mayumi talaga yung naging inspirasyon ko para simulan itong aking negosyo na maliit. At sa loob ng 2 taon guys, ang daming nangyari. Meron akong ups and downs sa negosyo, meron akong mga, hindi nawawala naman yung utang sa negosyo, no? Kasi syempre kailangan din yun para pang-rolling natin. Minsan kasi hindi ko naman nababalance yung budget at saka yung finances namin ng mga anak ko. Nagagamit ko yung para sana sa negosyo. Kapag down yung budget namin sa bahay, down yung wala kaming pambayad sa bahay namin. So, nagagamit ko yung finances here and there. Pero, lumaban naman talaga ako sa lumaban. Pero, etong pagsasara ng aking negosyo, guys, at pagsara nitong ating physical store ay hindi naman dahil sa pagbagsak ng negosyo. Okay? Alam ko, ang unang isipin ng tao, pag nagsara ka is bumagsak yung iyong negosyo, hindi ka nakabenta, walang bumibili sa'yo, kinain mo yung capital mo, hindi mo nakayanan yung responsibility, yung mental load at saka physical load ng negosyo. Actually, hindi yun yung napakalaking rason kung bakit kailangan kong ipasara itong physical store. Ang napakalaking rason guys ng aking pagsasara nito is gusto ko na sana ay mas maging malapit at mas maging available ako para sa mga anak ko. Okay? Sobrang hirap guys, ilang luha ang iniyak ko dito sa negosyo ko na to. Ang liit lang nito pero umiyak ako dito, to be honest with you guys. Ilang beses akong nagkaroon ng mga conversation sa mga taong pinagkakatiwalaan ko at talagang kwento ko sa kanila yung hirap ba sa trabaho. Kasi guys, nakakapagod talaga. Nararamdaman nyo minsan sa katawan ko, sa mata ko, sa boses ko na napapagod ako. At minsan kahit hindi nyo ako nakikitang umiyak kasi hindi ako talaga palaiyak na tao guys. Mahirap po akong paiyakin not unless tungkol sa mga anak ko, sa mga kapatid ko, sa pamilya, sa mga malalapit na kaibigan. Diyan umiiyak ako. Pero yung mga nakaharap sa camera, hindi ako basta-basta umiiyak. Pero alam ng mga malalapit kong kaibigan na maraming luha ang naitulo ko dito guys sa aking shop na to. Mamaya bigyan ko kayo ng tour kung ano nang itsura ngayon ng tindahan. At eto na yung aking huling araw dito sa Mayumi Thailand Closet. Eto na yung aking huling pag-upo sa aking upuan na to, sa pagtingin ko dito na pinaghirapan namin ng 2 taon. At ngayon nga ay empty na siya guys. Tinanggal na lahat yung stocks, yung mga gamit. Dahil meron nang papasok dito na bagong
gagamit nitong tindahan namin at sila naman yung magsisimula ng negosyo, samantalang yung akin naman ay ilalabas. Mahirap guys, no? Sabi ng ate ko sa akin, ano nangyari, bakit kailangan mong ipaligpit yung gamit dun sa Mayumi Thailand closet? Kasi nga, sabi ko sa kanila, kailangan kong gawin to dahil ang bigat na sa loob ko guys, na kapag andito ako, maraming posibleng mangyari sa mga anak ko. At doon talagang sobrang nasasaktan yung puso ko, no? Kasi lately nga, nasimulan ko to, kapag wala ako sa bahay, pagdating ko sa bahay, may mga sumbong yung mga anak ko na hindi ko pinapakinggan masyado. Dahil nga, mas pinili ko yung magtiwala, mas pinili ko mangibabaw sa akin yung pasasalamat, no? At pagtanaw ng, alam niyo, ng utang na loob dahil sa matagal na nga nag-aalaga sa mga anak ko, ganito, ganyan, na hindi ko masyadong talagang binigyan ng pagkakataon na obserbahan kung ano ba talaga yung totoo. Pero alam na natin kung anong nangyari, alam niyo na yung mga nangyari the past few weeks, na sobrang bigat talaga ng mga nangyayari, no? Kailangan kong magdesisyon na pauwiin agad-agad yung kasamahan sa bahay, at dahil hindi niya nagustuhan yung aking desisyon ay napagdesisyonan niya din, na paglapag niya dun sa kanila ay talagang gumawa ng kwento at kasinungalingan at talagang sirain at i-blackmail ako sa mga bagay na alam ko naman na hindi totoo at hindi naman nag-i-exist. Okay guys, the past few weeks, lalong-lalo na nung kasagsagan ng issue, napaka bigat sa loob ko, hindi ko matanggap kasi alam nyo, merong mga tao na makakaaway mo sa mundong to, sa buhay mo, pero iba yung level ng isang tao na hindi away yung gusto. Ang gusto ay isa lang yung talagang motibo at intensyon. Yun ay ang pagbagsak mo, at wala silang pakialam kung ano yung kailangan nilang gawin. Lahat gagawin nila para makita kang bumagsak. Somehow naisip ko, hindi ba nila na-realize na hindi naman sila maiaangat sa ginagawa nila, no? Nung una talagang sobrang disappointed ako guys, kasi alam ko may posibleng magalit ka, posibleng magtampo ka, pero yung siraan mo yung tao at gumawa ka ng kasinungalingan at mga kwento na hindi totoo. Maraming nagtatanong sa akin, Madam, hindi ka natatakot? Natatakot ako saan? Guys, alam ko na hindi po totoo ang mga binabato sa akin. Alam ko na hindi po nag-i-exist ang mga kwento na sinasabi sa akin. Bakit po ako matatakot? Okay? Bahala po siyang gawin ko anong gusto. Ang kinakatakot nyo, alam nyo guys, ito sasabihin ko sa inyo yung totoo ha. Grateful pa din ako despite ng lahat ng nangyari. Okay? Sa loob ng 6 na taon na nagkasama kami nitong tao na aking sinasabi sa inyo, halos wala po talaga, ito ang totoo ha, wala talagang, kahit na nakikita naman nila siya behind the camera or what, wala talagang nagpaabot sa akin guys ng kahit na ano, na sinabi sa akin na, Madam, nakikita ko siya, ganito, ganyan, ibigay mo to sa kanya, ganito, ganyan, ng kusang loob. Okay? Lately lang po talaga na may natatanggap dahil nga sinasabi ko sa aking vlog na ganito yung karamdaman, ganito yung kanyang nararamdaman, kaya hindi nyo siya masyadong nakikita. Doon pa merong nagbibigay na pakonti-konti. Okay? Doon ko na-realize, no, siguro talagang minsan talaga, yung mga tao, alam naman nila matatalino nararamdaman naman nila. Kasi guys, wala talaga. Kahit may nag-message pa talaga sa akin, no, sa kasagsagan ng mga ganito, sinisiraan ako kaliwat kanan, may nag-message. Isa ako sa nagpadala ng pera, and then, nag-comment ako, sabi ko, bigyan mo ko ng resibo, ng ID mo na merong picture at merong totoong pangalan mo, address na dapat katulad ng resibo na sinasabi mo. Kahit isa guys, wala po akong natanggap. Alam niyo kung bakit? Simulat sa pool na nasa Uganda po ako, wala po talaga akong hinihingi sa inyo na kahit ano. Alam niyo po yan. Ang project ko po sa Uganda na naalala ko na huli kong ginawa ay magpakain sa probinsya.
nitong aking kasamahan sa bahay. Pero yung pera po na yun guys, 70, 80, 90% po ng pera na ginamit doon ay sa akin. Kung meron lang tumulong, hindi ko nga maalala, pero may tumulong din pa konti-konti kasi hindi ko naman talaga intensyon na humingi ng tulong sa ibang tao kasi alam ko naman na ako yung gustong mag-share, ako yung gustong mag-give back. For the sake, dahil sa ako ay grateful sa mga pangyayari sa buhay namin ng mga anak ko, sa mga binibigay sa akin na blessings. Ang isa pa sa project na ginawa ko talaga guys ay yung Souls for the Soul. Ito yung pagbibigay ng school shoes para sa 50 kabata sa isang maliit na paaralan sa probinsya doon sa Uganda. If nasamahan niyo ako during that time, hindi ako nakapag-vlog kasi nasa Thailand pa ako that time. Pero isa yun sa project na sinimulan ko talaga na hindi ko na nasundan pa ng another project. Okay? So, eto nga sinasabi ko guys ay kung saan isang tao ay pwedeng magbigay ng 500 pesos. Ang 500 pesos ay pwedeng ibili ng isang pares na sapatos. Isang bata ang mabibigyan ng sapatos. Kasi sa Uganda guys, mahirap, lalo na pag sa probinsya, minsan ang mga bata walang sapatos talaga. Ngayon meron silang tinatawag na jigger. Jigger, Jigger. Ito ay, sa kanila ang tawag nila is jiga. Okay, ito ay mga lamang lupa na parang uod or insekto na pumapasok po sa paa. Kapag ni-research po ninyo or i-attach ko dito sa ating episode na to, makikita ninyo yung epekto ng mga jiggers sa balat ng tao, lalong-lalo na sa mga walang suot na sapatos or tsinelas. Sila ay namamahay or pumapasok sa mga balat-balat. So, nung na-realize ko na meron palang ganyang klaseng case or sitwasyon, ginawa ko yung project na Souls for the Soul doon sa Uganda at successful ko po siyang naigawa. Nag-post po ako ng picture. I think nasa 2018 ata yung kasagsagan ng kasal ko that time or Pasko bago ako nagpakasal. Napadala ang pera sa Uganda. Meron akong inassign na guro. Siya ang namili ng sapatos. Mga 50 kapares na sapatos din ata at naibigay nga sa 50 kabata. Merong picture, merong pasasalamat, merong video. Pinost ko lahat yun sa public at sinend ko din po yun sa mga nagbigay. Natuwang-tuwa po sila dahil nga ang mga bata ay nakapagsuot ng sapatos sa halagang 500 pesos ay merong natulungan. Okay? Ang another na gagawin kong project na minention ko sa inyo at hindi din po ako nanghihingi, okay? Dahil alam ko sa sarili ko na part ng savings ko or part ng mga benta ko ay pwede ko pong ibigay dito dahil eto yung way ko na makatulong, okay? So, ang inisip ko ay sinabihan ko si Maring Sara, kami ni Maring Sara nagtutulungan dito na kami ay mamimigay ng tsinelas or etong Crocs na copy sa probinsya kung saan ako naimbitahan last time na nasa Uganda ako at saka mga damit para sa mga bata dahil nga may kulang sa damit, minsan gustong magsimba, walang maayos na damit. Kapag nagsasaka naman sila sa bukid, simula umaga hanggang gabi, walang suot na tsinelas. So actually guys, marami silang basic needs na nahihirapan silang kunin. Pero hindi ko naman naibigay lahat yun. Kaya kung ano lang yung kaya kong ibigay dahil yun yung gusto kong way na magpasalamat sa mga blessings na pumapasok sa buhay namin ng mga anak ko. Alam ko maliit lang yun, pakonti-konti lang yun, pero padahan-dahan lang. Okay? So again, hindi ko po naiintindihan itong paggawa po ng kwento tungkol sa akin na talagang wala akong makitang dahilan wala akong makitang intensyon, kundi ang paninira lang talaga. Kasi hindi nyo mahirap naman talaga isipin na katulad niyan, binabato ka na minaltrato or minaltrato mo, tinuring mo daw na parang aso, ganito ganyan. Hindi mo naman makita na ganun ang sitwasyon kasi napakaganda naman ng bihis, napakaganda naman ng pangangatawan, naka-makeup naman, naka-lipstick naman, ang bango-bango pa kasi kaliwat kanan naman yung perfume, naka-iPhone pa, may OOTD pa, may bag pa, minamaneho naman sa sasakyan, meron namang driver na tumutulong, nakakapag-grocery, may mga picture naman sa mga fans. So may mga bagay na doesn't make sense, pero dahil nga pinagtutulungan ako ng mga tao na gusto akong pabagsakin, na kahit na nagtatanong sila sa akin kung totoo ba, ilang beses ko nang sinagot, pero bingi sila sumasagot pa lang ako guys, nagagalit na. Kesyo sasabihin daw ngayon,
sinusumbat mo yung naitulong mo. Hindi ko maintindihan. Kaya tumigil na ako sa pagsagot talaga kasi hindi naman pala sagot yung gusto nila. Ang gusto nila ay makita akong bumagsak. So, nung naging klaro na yung kanilang motibo at intensyon sa akin, kumalma na po talaga yung puso ko. At another na pinagpapasalamat ko is nakauwi po siya ng ligtas at buhay na buhay. Kasi sa estado ng pinanggagawa at pinagsasabi nila tungkol sa akin, no, ay mas masaklap at mas malala pa pala kung gumawa pa sila ng mas mabigat na kwento habang nandito siya sa Pilipinas. Kasi kung nandito siya sa Pilipinas, guys, marami ang mapapahamak. Posibleng mapahamak niya yung sarili niya. Dahil nga, lalabas din talaga yung katotohanan. Okay? Pero syempre dahil wala nga siya dito sa ating bansa at talagang sabi ko ay dapat ang pinaka-goal ko talaga ay makalapag siya ng maayos sa bansa nila at matanggap siya ng maayos ng pamilya nila na siya ay okay. Umuwi po siya, wala po siyang kahit na anong sugat, wala po siyang kahit na anong pasa, wala po siya kahit na anong ganyan, guys. Maayos po ang kanyang mga dala. May pera po siyang dala. Hindi ko po kailangang mag-release sa inyo ng kahit na anong picture, mga video, mga proof. Meron po akong ganyan. Alam po yan ng mga tao sa palibot ko na pinaasikaso ko sa lahat-lahat. Simula sa visa, simula sa pera, simula sa pagkain, simula sa baon, simula sa allowance. Alam po ng mga tao yan. Pero pinili ko po na hindi na umabot sa ganyan kasi hindi po ganyan yung aking pagkatao. Ang aking pinaka-main purpose ay makauwi siya ng buhay at makabalik sa pamilya nila ng maayos, guys. At yun na po ang katapusan ng aking responsibilidad. Okay? Mabuti na lang at kasi posibleng sa dami ng kwentong ginagawa po sa akin ngayon at sa dami po na sinasabi patungkol sa akin na walang katotohanan at sinasabi pa nga na binablockmail nga ako ng mga video. Kahit na 1 taon, 2 taon niya pa po akong i-blackmail, wala po akong takot dyan kasi alam ko po na hindi po nag-i-exist lahat ng mga yan. Okay? Hindi ko po kailangan na sagutin ng mga paratang isa-isa kasi alam ko po na lahat po yan ay hindi nag-i-exist. So, nasa sa inyo na po yan kung kayo po ay magpapadala sa sinasabi nila. Basta ang alam ko po sa sarili ko na ako po ay napaka-focus sa mga responsibilidad ko at pinipilit kong tapusin kung ano yung mga sinimulan ko. Okay? So, ngayon na ay dahil sa mga nangyari, isa sa malaking desisyon na ginawa ko, guys, ay etong pagsara ko ng aking maliit na negosyo, etong aking physical na store. Dahil gusto kong mapalapit sa mga anak ko muna. Gusto ko muna na alam nila na nandyan lang ako, na safe sila. Dahil yung trauma, guys, na nandyan sa mga anak ko, hindi po talaga basta-basta. Hindi basta-basta. At 1 linggo na po kaming nagki-clearing dito at ngayon na po yung huling araw ng aking pag-upo dito sa tindahan, guys. At nalulungkot ako. Ako'y nalulungkot. Dahil dito ako nagsimula. Ito yung pinakauna kong negosyo. At ang dami kong memories dito sa Mayumi Thailand Closet. At Mayumi yung pinangalan ko kasi nga si Mayumi yung aking anak na babae yung naging inspirasyon ko at alam na alam niyo yan. Grabe, guys. So, bibigyan ko kayo ng tour dito sa aking tindahan. Ngayon na nailigpit na po yung mga gamit. Maliit lang to siya, pero at least makikita ninyo yung before and after ng aking tindahan. Simula nung nagbukas ako hanggang ngayon, guys. Isasama ko kayo. So, basically, meron po akong kailangan magaling ng mga gamit. Mamaya, sasabihan ko kayo or sa susunod na episode kung ano ba talaga yung nangyayari sa Mayumi Thailand Closet. At ano yung magiging plan natin pagdating sa maliit na negosyo. Alam ko marami ang makukomment sa baba na sasabihin nga ay ayan, karma na yan sa'yo, ganun ang sasabihin. Pero yung mga salita kasi na ganyan, guys, ay nagpapakita lamang ng utak, pagka-utak talangka or crab mentality kasi wala ka namang masasabi na mabuti kapag kapag ang isang tao ay merong malungkot na pangyayari sa buhay at ang una mong sasabihin ay karma na yan sa'yo, mabuti nga sa'yo, mayabang ka kasi, ibig sabihin na itong mga tao na to ay never masaya sa tagumpay ng iba. Sumasaya lang yan sila kapag bumabagsak ka. Okay? So, ito na po ang estado ng aking tindahan ngayon na Mayumi Thailand Closet. Ayan po ang aking logo na umiilaw.
Ito po ay tatanggalin ko. Etong counter po na to ay ito ay pagmamayari po nitong landlord ng ating negosyo. At etong tindahan na to guys ay nasa sentro mismo ng syudad. Malapit sa mga tindahan ng mga kapatid ko. At ito po ay maliit lang, nasa 3x3 lang siya pero mataas yung kanyang ceiling. At ang renta ko dito ay 6,000 kada buwan or 5,500 or 6,000 pesos kada buwan. Ang kuryente ko dito nasa 1,000, ang aking tubig dito nasa 300, 200 pesos. At yun yung mga gastusin, ang sweldo ng tauhan natin dito, si Miss Giselle, buwan-buwan sa loob ng 2 taon. Talagang ang dami kong memories dito guys. So dito na side, makikita po ninyo, tinanggal na lahat ang mga damit. Ayan, bakante na. Ang susunod na pong tatanggalin ngayong araw ay ito pong mga sabitan ng ating damit. Tatanggalin na yan siya. Tatanggalin na rin po yung nandun. Ayan. Nalinis na rin po yan. Tatanggalin po ito at dadalhin na po ito muna sa bahay. Ito yung nilalagyan namin ng mga beauty products, mga perfume. Ito naman ay nilalagyan namin ng aming mga documents or yung aming mga naka-frame na mga business permit at iba pang permit namin for legalities ng negosyo. Wala na rin pong naman itong aming draw. Aray ko naman. Natusok ako. Ayan. Then, ito na po yung aming mga hanger. Ito natanggal na din. Etong aking salamin at etong aking mandala from Bali, tatanggalin na din natin yan guys. Eto, kailangan din natin tanggalin dahan-dahan ang aming salamin. Sunod ay ang aircon, kailangan na din nating tanggalin. Ayan. Etong ating movable na clothes hanger, isasama na po yan. Siyempre, itong mga karton-karton natin na mga gamit, hanger, ayan, mga personal namin na mga gamit dito sa shop at marami pang hanger. So, etong hanger guys, hindi ko muna siya ibibenta kasi nga meron pa akong iniisip, no? Hindi ko lang alam kung ano yung talagang pinaka-solid natin na mangyayari talaga pagkatapos nitong buwan na to. Pero ang una dapat natin gawin ay hakutin yung mga gamit dahil nga kailangan ng pumasok ng bagong magrerenta sa lugar na to at para hindi na rin tayo magastusan guys. Etong electric fan, dadalhin ko na rin yan sa bahay. Ayan. So, katulad nga ng sinabi ko, maliit lang itong aking tindahan, guys. Hindi ko naman tinago sa inyo yan. Lagi ko namang sinasabi sa inyo. At, ayan nga, at talagang nagpapaalam na ako dito. Sabi ko nga sa mga kapatid ko, sabi nila sa akin ay, apaka-busy mo, nasaan ka? Sabi ko, andito ako sa Mayumi Thailand Closet. Nagpapaalam sa akin maliit na negosyo at nagtatanggal ng mga gamit. So, to be honest with you, nung nalaman ng mga kapatid ko yung ginawa ko, masaya sila at iniisip nila na tama yung desisyon na ginagawa ko dahil nga alam nila yung pinaka-concern ko talaga. At kung nagtataka kayo kung ano na mangyayari sa Mayumi Thailand Closet, gusto kong ibahagi sa inyo yan sa mga susunod na linggo or susunod na buwan. Pero sa ngayon po, ako muna ay magpapahinga at ako muna ay mas gugugol ang oras sa bahay at sa mga anak ko habang naghahanap po ako ng paraan kung paano ko bubuhayin ulit etong Mayumi Thailand Closet natin. Ayun. Halos ayaw kong paalisin ng mga anak ko sa bahay. Lagi na lang nagtatanong sa akin, ma, huwag ka na pumunta sa trabaho. Pero sabi ko sa kanila, kailangan. Kasi kung hindi ako pupunta sa trabaho, sino ang magbibigay sa amin ng pambili namin ng mga pangangailangan? Katulad ngayon, kailangan ko mag-grocery. Pag hindi ako nagtrabaho, guys, pag hindi ako bumangon, pag hindi ako nagtrabaho at naghanap ng paraan, sino ang magbibigay? Alam nyo naman na hindi ko naman tinago sa inyo na ang tatay nga nila ay hindi nagsusuporta kahit piso. At syempre kapag may mga anak kaganyan ng edad, talagang marami silang pangangailangan.
Si Calvi sa Chico talaga lately, grabe guys, sobrang clingy nila. Talagang ayaw akong paalisin sa bahay. Na para silang na-trauma ba na hindi ako magbalik. Sabi nga ni Calvi sa akin, ma, pwede wag ka na lang magtrabaho. Sabi ko sa kanya, kung hindi tayo magtrabaho, sino na lang magbigay ng pera? Tapos nagsabi si Calvi na yung tatay niya na lang daw. Hindi ko naman masabi sa bata na wala namang pakialam yung tatay nila. Hindi naman nga nagpapadala kahit piso, kahit 5 duling guys. Kahit na pambili ng tubig, walang pinapadala. Pero hindi ko naman masabi sa anak ko yan. Kasi ang gusto ng mga bata, nasa bahay lang ako. Ang gusto ng mga bata, kasama nila ako. Ang gusto ng mga bata, na hindi ko sila iwan. Kasi sa akin lang nila ma-feel ba na safe sila. Kaso hindi pwede guys, hindi pwede talaga. Alam nyo yan. Kaya kapag ka nagnenegosyo ako, talagang sinasama ko yung mga anak ko. Kasi gusto ko na makita nila ba yung sitwasyon. Gusto ko na maintindihan nila na baka kaya pala wala si mama ngayon kasi nasa tindahan siya, nasa butik nagbebenta. Kaya pala wala si mama ngayon kasi kailangan niyang puntahan yung labahan na shop kasi doon siya nagtatrabaho. At least alam ng mga bata, hindi sila nag-i-imagine kung saan ako pumupunta, bakit wala ako ngayong umaga, bakit hapon na ako umuwi. Ang talino pa naman ng mga bata. So lately guys, sobrang clingy talaga ng mga anak ko. And ilang beses na akong umiyak dito guys, no? Kasi nga, ramdam ko yung pagod ba? Ramdam ko yung pagod. Ang sarap kasi sa feeling umiyak. Totoo yan. Kapag pagod na pagod ka, kapag feeling mo, wala ka magawa eh. Pagod ka pero hindi ka naman pwede na huminto. So, kapag ka ganun guys, iniiyak ko at ang sarap sa feeling talaga na makaiyak. Promise ko sa inyo yan. Pag once nakaiyak ako, tas yung pagod ko, naiyak ko siya, ang sarap at ang gaan na sa pakiramdam. Bangon ka na naman ulit kasi kailangan mo na naman ulit maghanap buhay. Pupunasan mo naman ulit yung luha mo kasi kailangan mo ulit na maghanap ng pera para sa iyo at sa mga anak mo. Ang liliit pa ng mga bata guys, imagine. Si Mayumi ay magto 2 years old pa lang. Si Chico, 3 taon pa lang si Chico guys. Mag-4 pa lang siya. Si Calvi naman ay mag-6. Tapos magpaluya-luya ako, wala akong energy para maghanap ng pera. Anong gawin ko guys? Wala talaga tayong